Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Mangyari nga lamang na yung ating mga kamay, taas natin yung dalawang kamay natin. Tapos sa pamamagitan ng kamay na yan, ihulma natin yung ating tainga, parang ganyan. Ihulma, ayan, hawakan yung tainga ganyan. Yung magkabila, yung punot dulo ng tainga natin, sa tips ng ating mga finger na. Gawa nyo na? O ngayon, ilagay nyo sa harap yung kamay na yan. Ihalagay sa harap, yan ganyan. Pagdikitin ninyo. Pagdikitin ninyo. So ano nakuha ninyo? Anong hugis po yan? Puso. Diba? Hawakan nyo lang. Sige lang, hawakan nyo. Puso, ayan. Tapos yung katabi nyo, sigurado walang ka-Valentines yan. Sabihin nyo, Happy Valentines. Happy Valentines sa iyo. Ayan. Wala kang jowa. Ayan. Ako na lang ang ka-Valentines mo. Ayan. Pansinin nyo po, ano? Malamang. Kaya ginawa ng Diyos ang ating tainga na hugis, pag magkabilang hugis ng puso, marahil ipinapakita ng Panginoon sa atin na ang pakikinig sa pamamagitan ng tainga ay isa sa mga pangunahing paraan para tayo magmahal. Umibig. Listening is loving. Kaya kung titingnan natin yung ebanghelyo, mayroong lalaking inilapit kay Jesus upang kanyang pagalingin. At ano ang karamdaman ng lalaki? Hindi nakaririnig, bingi at utal. Sa tingin nyo, bakit nautal yung lalaki? Bakit nautal? Dahil hindi siya makapakinig ng maayos. Tama po? Yan naman eh. Ang ugat ng pagkautal niya, ang dahilan ng pagkautal niya, ay yung kanyang kawalan ng pandinig. Ayan. Kaya ano ang
ano ang sinabi ng Panginoon? Ano yung isinigaw niya para pagalingin yung lalaki? Ephata. Sabihin nyo nga, Ephata. Ano ibig sabihin ng Ephata? Mabuksan. Pag sinabing mabuksan, ano ang binubuksan? Yung bibig o yung tainga ng lalaki? Yung tainga. Kasi nga hindi makapakinig eh. Nakakapagsalita naman, utal nga lang, hindi maliwanag. Kasi hindi malinaw o walang marinig. Kaya pagpansinin niyo po, ang pinagaling ni Jesus sa Nazareno ay yung kanyang pagkabingi. Mabuksan ka. Maliwanag po sa atin na ang pakikinig ay isang uri ng pag-ibig o pagmamahal. Loving. Ayan, ano po. Kaya pansinin niyo po, minsan kapag tayo nakikinig, hindi tayo nagkakaunawaan. Bakit? Hindi kasi natin talaga pinakikinggan. Pag may kausap tayo, kaya maraming humahaba ang pagtatalo. Pansinin niyo po, ano? Yung mahahabang pagtatalo, ang dahilan po ng mahabang pagtatalo ay hindi dahil sa mabigat na hindi pagkakasundo o seryosong hindi pagkakasundo. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit humahaba ang pagtatalo o humahaba ang pag-aaway dahil walang gustong makinig doon sa kabila. Yun po ang dahilan nun. Malamang sa malamang, kung makikinig kayo sa bawat isa nung kaaway mo, sigurado malamang na malamang, iisa ang sinasabi nyo. Wala namang pagkakaiba yung inyong punto. It's just ayaw nyong makinig sa kanya. Minsan nakikinig lang tayo kunyari, pero naghahanda na yung ating isip doon sa ibabato natin sa kanya. Yung ipang sasalag. Di ba? Kaya nakaganyan ka lang, akala mo nakikinig, pero tagus-tagusan ang tingin mo sa kanya. Nag-iisip ka, ano ang ibabalik ko dito? Ano ang igaganti ko? Ano ang iyaharap ko sa mga akusasyon niya? But listening is loving. Ang pakikinig ay pagmamahal. Kaya pansinin niyo po, mga magulang, nasan po mga magulang dito? Ayan, dami niyong magulang. Bakit mas malapit ang anak ninyo sa barkada? Bakit mas nakikinig sila doon sa mga tropa nila kaysa sa mga pangaral ninyo? Bakit? Dahil yung tropa nila, yung barkada nila, handang makinig kahit 1 oras, 2 oras, 3 oras. Yung mga kaibigan nila, kaklasmate nila, nakikinig. Tayo, nagmamadali tayo lagi. Meron pa akong tatapusin na trabaho sa bahay. May ino-overtime pa ako. Pagod na ako, anak. Kaya hindi natin maibigay sa kanila yung kanilang hinahanap. Pilang naman minsan hinahanap ng mga anak natin eh. Yung makinig tayo. Alam ng anak natin na hindi natin kayang ibilisan ng ganito, hindi natin kayang ibilisan ng ganoon. Minsan ang kailangan lang nila yung sandali na nakikinig tayo. Pinakikinggan natin siya. Kaya pansinin nyo, may mga magulang dito, ang turing sa inyo ng mga anak ninyo, best friend. May ganun ang magulang. Ang turing ng kanyang anak, buddy. Best friend ko yung mami ko. Best friend ko yung daddy ko. Sino yung mga mami at daddy o nanay at tatay na ganoon? Ito yung mga anak, mga magulang na talagang naglalaan ng oras, panahon para makinig sa kanilang mga anak. Di ba ang sarap nun? Magulang ka pero ang tawag sa iyo, pinagmamalaki ka sa mga kaibigan. Best friend ko kaya si mami ko. Best friend ko kaya daddy ko. Kasi nakikinig eh. Siguradong ikaw mas mahal mo anak mo. Pero bakit mas gusto nilang mamalagi doon sa kaibigan? Kasi doon nakikinig sila. Yung mga ano po, siguro ilang pagkakataon na witness nyo o nasaksihan ito. Yung magjowa. Nasaan po dito magjowa? Walang umaamin. No? May mga magjowa po, ang ganda-ganda ng babae. Ang ganda talaga. Yung lalaki, basta mabait siya. Yung lalaki, tinanong yung babae, binulungan, bakit naman yun ang ginawa mong jowa? Bakit naman yung sinagot mo? Ang dami-dami mong manligaw. Yan pa ang sinagot mo. Ano sagot ng babae? Kasi siya, nakikinig siya sa akin eh. Mahaba pasensya. Ang tiyaga. Nakikinig sa akin. Nakita niyo po? Kung gaano
makapangyarihan ang pakikinig. Kaya ang Panginoon, no wonder ang ating Jesus Nazareno, laging sinasabi, magdasal kayo, manalangin kayo. Sa Biblia, ilang beses sinabi ng Diyos, magdasal kayo. Walang humpay na pagdarasal. Bakit sinabi ng Panginoon na magdasal tayo lagi? Bakit? Bakit? Dahil gusto niyang makinig sa atin. Gusto niyang makinig sa atin. At maramdaman natin na mahal niya tayo. Dalawang bagay sa pakikinig. Number 1, pag nakikinig ka, pinahahalagahan mo yung tao. Pansinin mo, yung taong wala kang pakialam, hindi mo pinakikinggan. Pero sa panahon na ito, maraming tao ang nangangailangan ng pagpapahalaga. Try to listen. Kahit hindi mo kaanak, makinig ka. Pangalawa, pag nakikinig ka, natutulungan mo yung tao. Bakit? Kasi tama yung isinasagot mo. Natutulungan mo siya dahil tama ang naisasagot mo dahil ikaw ay nakinig. Ilagay uli natin ang kamay natin na korting puso, dalawang tainga, nagsisimbolo ng pagmamahal ang ating pakikinig. Tapos, ituon natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ituon natin sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sabihin natin, Panginoong Jesus Nazareno, salamat sa pagmamahal mo po. At mahal na poong Jesus Nazareno, iniibig po kita. Turuan mo po akong makinig. Turuan mo po akong magmahal. Amen.